Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Naglabas na po ng pahayag si Senate President Tito Sotto kaugnay po sa Minority Report na isinapubliko po ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos. Natalakay na po natin itong nakaraang video natin kung ano yung Minority Report na yan at kung ano yung kaugnayan po niyan dito sa nangyayaring investigasyon sa flood control projects. Ngayon, dito sa naging pahayag po ni Senator Tito Sotto sa isang interview po sa kanya ng isang political commentarist o journalist, abay lumalabas na talagang binaliwala niya pala itong Minority Report na ito. Yung mga suwestyon ng kapwa niya senador na nasa minority block, abay hindi niya pala pinagtutuunan ng pansin. Lumalabas, batay po sa kanyang pahayag, mas pinagtutuunan pa niya ng pansin yung suwestyon ng mga komentarista kaysa kapwa niya senador. Kaya hindi katakataka kung bakit hanggang ngayon walang napapapanagot na malalaking isda o mastermind sa likod po ng nasabing katiwalian. Mabuti pa po mga kababayan ay panoorin po natin yung naging pahayag po dito kay SP Sotto. Eto po. Alam ko, busy-busy po kayo, no? Pag-usapan natin ito, yung inilabas po na quote-unquote minority report itong si Senators Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Ano po bang tingin nyo rito? In terms of the timing, nilabas nila yung content nito. Ang ganda. Natutuwa ako na sinabi mo, quote-unquote, minority report. Tama yun. Ganun talaga dapat ang tao, ang tamang pananaw doon because hindi pwedeng tawaging minority report Senate kung wala report. pa nung majority report. Ang tinutukoy ata niya, hindi pwedeng tawaging Senate report kung wala pang majority report. Tama lang, natawagin talagang minority report yon. Kasi pagka tinawag na Senate report, magkasama na doon yung majority, pati na yung minority report. Siguro na slip of the tongue lang, nagkamali lang ng termino si Senator Sotto dito. Tuloy po. Nevertheless, let me capsulize what I think or ang perspective po dito sa sinatawag din ng report na ito. Yan. I think it's a press release masquerading as a Senate report. That's how I look at Bakit it. po? Okay, bakit? Ang isang minority report sa Senado Yan. can be likened to a turno in contra. Ano, doon ba tayo sa turno in contra? Pagka mayroong bill na ini-sponsor ng kay isang senator or legislator at mayroong kumokontra at hindi gusto, bago pa man din umabot sa period of interpellation or even after the period of interpellation, Yan. the ones against the bill will come up with a turno in contra speech and then elaborate on why they are against the bill. Bill. Ang Tama yun. minority report Tama naman yan. sa kalakaran sa Senado ay ginagawa kapag hindi sila masaya or hindi sila sumasang-ayon sa committee report. Sino naman ba kasing masisiyahan dyan sa nangyayaring investigasyon ninyo? Po ba? Alam na nga halos lahat ng sambayan ng Pilipino kung sino yung dapat ninyong imbestigahan. Pero para bagang binibinbin ninyo, para bagang dinedelay ninyo, di po ba? Kaya hanggang ngayon, hindi man lang maipatawag, humarap sa ICI, wala namang nangyari. Masabi lang humarap, masabi lang na siya ay nagtestimonya. After nun, wala na. Nagmalaki yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Lacson na iimbitahan daw si Romualdez. Wala naman nangyari. Ang nangyari si Lacson pa yung nagbitaw sa posisyon niya bilang chairman. Tapos babalik din pala. O nung na-continue na yung hearing, wala rin eh. Hindi rin napatawag si Romualdez. O sino masisiyahan dun? Ang ginagawa ninyo, niloloko ninyo taong bayan, iniikot-ikot ninyo. Kaya huwag kayong magtaka, bakit hindi nasisiyahan sa inyo kahit nang nasa minority block, kambira? In this case, wala pa po yun, no? Wala pang committee report eh. Wala pang majority report kung gusto mong tawagin gano'n yun. Ano? Therefore, bakit magkakaroon ka ng minority report? Bottom line, tama yung sabi ko, it's a press release. Bakit mo silang ayunan kanina na tama yung
termino ni Christian Esguerra. Nakamo, tama Christian, ang sinabi mo, dapat lang tawagin na minority report yan. Tapos ngayon, Soto, babatikusin mo, dapat hindi minority report ang tawag. Hindi ko malaman dito Kinokontra sarili Di po ba? At alam naman ni Senator Rodante Marcoleta na yung inilabas po nila na minority report, hindi naman yan yung tinutukoy ni Soto na minority report na gagawin pagka nagkaroon na ng committee report at ng majority report. Alam nila yan. Anong katunayan? Ito, panoorin natin itong isang bahagi na ito, mga kababayan, na talagang ipinaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta na hindi naman talaga yan yung tinutukoy ni Soto. Aware sila doon. Si Soto lang yung nagbibida-bida. Tinawag Ayan. po naming minority report for Yan. lack of better term. Mm. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules. Senate rules, Alam Mm. hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga Alam. yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan ba talaga matatapos ito. Kasi Diba? nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. Sa Senate report. This is neither a concurring or dissenting report. Malinaw That is neither concurring or dissenting report. Alin man doon, hindi nasasaklaw o wala sa uring dissenting o concurring opinion yung kanilang inilabas na report. Yung minority report ay kinapit lang nila, kinuha lang nila yung terminong yon sapagkat yun ang pinakamalapit na termino na dapat ikapit doon sa inilabas nilang dokumento. Pero sabi ni Senator Rodante Marcoleta, kung idadaan natin in a legal way, ay hindi pa sila pwedeng maglabas nung talagang minority report. Kasi nga, hindi pa naman tapos ang investigasyon. Kaso nga lang, dahil sa napakabagal naman kasing magsi-imbestiga, napakabagal naman kasing magsigawa ng mga kasama nila sa Senado, lalo na yung mga namumuno dyan sa Blue Ribbon Committee, kailan pa kami gagawa ng report? Kapag tapos na termino ni Pangulong Bongbong Marcos at iba na ka nakaupo, napakatagal nun. Ang Pilipino ngayon, inip na, gusto nang may maipakulong na malalaking isda. Kaya naglabas na sila ng ganitong uri ng report. Alam ni Senator Rodante Marcoleta yan. Si Soto naman, akala mo naman di po ba? Tuloy natin. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Ayun. Nandito po yung aming observations, meron kami Ayun. findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Di ba? Ginawa yung report na yan para sana magbigay ng suwestyon, para sana magrekomenda ng mga dapat gawin ng Blue Ribbon Committee sa nangyayaring investigasyon sa flood control projects. Dahil marami na nga sa ating mga kababayan ang nakakapansin, bakit parang hindi naman napapakulong yung dapat makulong? Bakit ang nakukulong lang mga pili lang at maliliit lang? Kung sino-sino lang. Bakit yung maugong na pangalan, hindi man lang ninyo maimbestigahan dyan sa Blue Ribbon Committee? Kaya nagkaroon ng report para naglalaman niya ng impormasyon at rekomendasyon. Kaso, alam nyo ginawa ni Soto? Pakinggan na natin yung mga sumunod na pahayag niya na siya rin mismo yung umamin na talagang binaliwala niya yung minority report nila Senator Rodante Marcoleta. Tuloy po natin ito. Dahil pinatulan ng media, while it is not a minority report, it's masquerading as one. But it's Kinontra sarili. it's a press release. December 10 pa pala pinadala sa opisina ko yun. Hindi ko natatandaan yung date. December 10 pa. And the lawyers in my office did not even bother to ask me because they know it is unofficial. And it has no bearing. Alam ng mga abogado sa Senado na gano'n. Kaya nga, finorward na lang nila sa Blue Ribbon Committee and it could form part of what the Blue Ribbon Committee members or the chairman can consider in drafting the main committee report. Diba? Ipinasa sa Senate President, December 10. Hindi man lang pinagtuunan ng pansin. Ngayon, yung mga staff ni Senate President, ipinasa sa Blue Ribbon Committee.
para siguro sa huli ilagay nila dun sa committee report na, pagsamahin na. Pero yun man lang silipin ninyo, yun man lang basahin ninyo yung report na yon. Teka, ano ba nilalaman ito? Sa bahagi ni Senator Ping Lacson, teka, baka makatulong ito sa akin. Naglalaman ito ng mga rekomendasyon ng kapwa ko senador. Baka may bagay na hindi ako nagagawa na dapat kong gawin. Baka may mga bagay akong hindi napapansin na dapat kong pansinin. Baka may mga bagay na hindi ako na nakikita na dapat kong makita para gumulong ng pulido itong committee ko. Kasi nga, ilang buwan na nagsimula, ang dami ng pangalan ang na-involve. Ilang tao na rin ang nagsabi na itong taong ito, yan po ang may isang porsyento o bahagi dito sa nangyaring anomalya. Pero bakit hindi mapatawag nga yung taong iyon? O kaya, sana binasa man lang ni Senator Ping Lacson para kahit paano matauhan man lang siya. Madagdagan man lang siya ng kaalaman at awareness na, teka, oo nga no, parang hindi maganda yung takbo ng committee ko di ba kaya nga umalis sa pwesto yun si Ping, kaya nagbitaw bilang chairperson ng Blue Ribbon sapagkat ilan nga sa mga kasamahan niya nga sa Senado ay hindi natutuwa. O tapos ngayon, Ping, nag-suwestiyon yung mga kapwa mo senador, hindi mo pa rin pakikinggan, paano lalo hindi matutuwa sa iyo mga yan kung ini-ignore mo? Pagka ganyan, nagmamataas ka na yan pag hindi ka marunong makinig sa iba. Diba? Masyado kang kumpiyansa sa sarili mo, mapapahama ka dyan. Kawawa ka dyan. So, walang minority report kung walang main committee report ang isang committee. So, basically, ano pong value nitong isinumite sa inyong opisina and wala kayong ginawang formal action dito aside from referring that or submitting that or forwarding that to the Blue Ribbon Committee? Tama po ba? Oo, wala. Kasi nga, tignan nyo. ang sinasabi nga ni Senator Lacson, if I may paraphrase him, sabi niya, it might create a bad precedent. It will ruin the integrity of the Senate sapagkat parang merong sariling Senado yung isang grupo na hindi sumasang-ayon doon sa tamang pamamaraan. Bumabalanse lang sa inyo. Kayo kasi masyado na kayong kumbaga sa bangka nakaawang na sa kabilang gilid. Bumabalanse lang yung kabilang grupo. Diba? Kasi yung pinatutunguhan ng bangka ninyo, abay hindi na malaman kung saan-saan na, nagsangay-sangay na yung ilog na pinatutunguhan. Sinasabi ng kabilang grupo, teka, itong ilog naman ang tahakin ninyo. Baka ito yung ilog na kapag tinahak natin, masagot na. Sino ba talaga yung dapat managot? Sino ba talaga yung pinaka-mastermind nito? Ayaw ng grupong yon. Ayaw nila Soto na pumaling dun sa bahagi ng ilog na yon. Gusto, hindi, ayaw namin dyan. Dito lang tayo. Bumabalansi lang yung grupo nila Marcoleta ng minority black. Mambihira ka naman. So, there are rules to follow. And kung ikaw naman matagal ka ng legislator, alam mo dapat yun. Therefore, hindi minority report yun. It's a press release na gusto nilang isama sa majority report. Alam na nga ni Marcoleta yun. It can be taken up pag ginagawa na yung committee report. Pwede nilang i-take up yan once we take it up on the floor sapagkat yung committee report na gagawin ng Blue Ribbon Committee, kapag hindi ka sang-ayon, doon ka gagawa ng sarili mong report or interpolatin mo muna. Alright? I will go further. Ang isang Senate Committee report, kahit kanino mang galing, kapag hindi tinake up sa plenary at hindi binotohan sa plenary, it's a piece of paper. It can be thrown into the garbage bin of history. Kasi si Soto, ang kanyang take doon sa minority report na inilabas ni Marcoleta, akala nila yun talaga yung pinaka-minority report na nasa legal na pamamaraan. Hindi nga Si Marcoleta na mismo nagsabi, neither dissenting or concurring opinions ito, kaya hindi mapapasama talaga as minority report yan in a legal way. Yan ay base lang sa obserbasyon nila. Walang yung pinagkaiba sa nag-ano lang ng suggestion lang. Pero hindi naman siya yung official na talagang dapat ay bigyan ng pansin na isasama doon sa pinakadokumento.
Hindi siya yung official na isasama dun sa dokumento, pero suwestyon siya na maaaring makatulong para yung pinaka ginagawa ninyong dokumento o papel maisaayos. Para yung kasalukuyang pag-iimbestiga mapagana ng pulido. Hindi yung basta-basta lang, hindi yung kung sino-sino lang. Obserbasyon siya na nilakipan ng rekomendasyon at suwestyon para sa ikakaayos nga ng investigasyon. Etong si Soto, pinipilit niya, yun yung legal paper na minority report na dapat nilang pagtuunan ng pansin at isama sa dokumento. Hindi. Pagtutuunan nyo ng pansin yan para alamin kung ano yung obserbasyon. Pero wag ninyong pagtuunan ng pansin kung pinipilit ng minority bloc na isama ninyo yan sa Senate, sa committee report o sa Senate report. Hindi nga eh. Hindi nga legal paper yan eh. Alam din ni Marcoleta, pambihira si Soto. Ganun yun. So, in other words, dapat talaga bigyan ng credence yung pagka nasa floor na at pinag-usapan, yan, at tapos meron kang kontra. Gumawa ka ngayon ng sarili mong minority report based on the main committee report or the majority report, if you want to call it that. Opo. Ganun dapat. Ang inisip ko po rito yung motibo, yung intention, especially the timing of the release, no? I don't know whether you share this observation of mine. Akin lang po ito, no? And naisip ko kasi mga posibleng dahilan dito. Ano yan? Isa po ay baka intention na ipahiya yung current leadership ng Blue Ribbon Committee. Hindi na kailangan pang ipahiya, Kuya Christian, Mr. Christian Esguerra, hindi na dapat ipahiya pa. Kasi kahihiya na talaga. Pangalawa, influence the direction of the Blue Ribbon Committee patungo dun sa direction na gusto nila. Which is, in this case, tumbukin si Martin Romualdez. Hindi lang minority bloc ang may gustong tumumbok dyan, Christian Esguerra. Alam mo yan. Maraming Pilipino ang tumutumbok na dyan kay Martin Romualdez at hindi nga mabigyan-bigyan ng pansin. Kaya nga galit na galit ang sambayan ng Pilipino eh. Hindi man lang maipatawag, wala man lang live streaming. Pinatawag sa ICI, abay hindi naka-live stream. Malay namin kung anong testimonya ang inilabas niyan. Or perhaps all of the above. Kayo po ba anong reading ninyo? Dadagdag ko sa iyo, all of the above, plus number 3, press release. Yun yun. It could be all three. It could be all three. So they want to influence the direction of the Blue Ribbon Committee investigation. Kaso kaka-resume pa lang eh. Hindi po ba? At saka siguro may mga isa, baka may mga dalawa, tatlo pang hearing yan pagkat hindi pa makompleto eh. Sabi nga ni Ping, patapos na eh. At kami Hindi mismo, mo malaman, alam namin, may mga pagkukulang sapagkat mayroong mga dapat matanong, hindi na natanong, gipit sa oras, so meron pa namang kasunod, di ba? Yung mga ganun. Meron kang gustong tumpukin, naligaw ka, yung mga nagtatanong, Naligaw kayo. naligaw ka, hindi mo nabalikan, yung mga ganun eh. So, mag-a-assess ka afterwards. Kayo kasi ang gusto nyo lang tumbukin, yung gusto ninyo. Na yung tinutumbok ninyo ay mapapalayo doon sa dapat tumbukin. At gustong tumbukin ng sambayan ng Pilipino. Gusto nyo papalayo doon sa taong yon. Dinadivert ninyo yung atensyon. Kahit na ilan pa ipakulong nyo dyan, hanggat hindi ninyo iniimbestigahan, hindi ninyo ipinapatawag si Martin Romualdez, hindi tatahimik ang taong bayan. Wala na kayong magagawa dahil gising na mga Pilipino, Soto. Kaya kung ako sa inyo, gumising na rin kayo sa kalokohan You ninyo. assess what's happening or what has transpired or what is lacking afterwards. Katulad ngayon, yung sa hearing na huli na yan, sa listahan ko, madaming dapat forgive me for the word, bulat-latin. At tanongin pa. Si Romualdez, hindi nyo mabulat lang. Ano yan? Kahit hindi lang ako, kasi I'm sure mga kasama namin na umattend ng hearing, at yung mga hindi umattend ng hearing, at meron din mga nagsasadya sa amin. Katulad ng mga ibang komentarista, text sa atin, sinasabi, ba't hindi natanong ito, hindi natanong yan, ganyan. We take that all into consideration. And then, diba? Pag komentarista, kino-consider ninyo. Pero pag kapwa ninyo senador, hindi man lang ninyo mapakinggan yung suwestyon. Ano ba naman yun? next hearing, we take it up. So, hindi talaga pwedeng masabing kompleto na to. Then, going back to sa sinasabi mo, is the other report or the report that they have come up with is trying to influence? Maybe.
Maybe. Hindi natin talaga masabi at this point. Pero as far as I'm concerned, I think somehow we've been able to help the DOJ, the Ombudsman, and partly the ICI because of the hearings that we have conducted and will be conducting. Pero yung the fact na nilabas po ito nila Senator Marcoleta at this time, no, nakaka-resume pa lang itong Blue Ribbon Committee investigation, hindi po ba na ilalagay din sa alanganin, at least based on certain impressions, yung inyong liderato at saka by extension yung Blue Ribbon Committee leadership? Dahil, baka sabihin, kita nyo, ang tinutumbok namin si Martin Romualdez, pero binabanatan itong minority report namin. Baka itong leadership ni Tito Soto, pinoprotektahan naman si ano Martin pa nga ba? Romualdez. Diba? Ano Pwedeng pang- ganun yung yung spin niya. Pwede ko lang sabihin o palabasin. At saka mayroong mga ganun ng mentality noong pa hanggang ngayon. No? Pinipilit nila eh. No? Pero ang Wala na. pinag-uusapan namin Total dito na. sa akin, and I think most of the members of the members of the Blue Ribbon, di na pinag-uusapan yung laman ng sinasabi ng minority report. Nako po. Hindi nyo nga kasi mabigyan ng konsiderasyon. Pero pag komentarista, okay lang. I'm talking about the procedures. You know, us members of the Senate have a rule or rules that define what a Senate report constitutes. Hindi mo alam kung anong procedure yung pinagsasasabi ni Soto para sabihin na hindi dapat tumbukin si Romualdez Alam nyo kasi itong sila Ping, sila na mismo may nagsabi na walaan niyang ebidensya na nakapagtuturo kay Romualdez. Pero isipin ninyo mga kababayan, nung pinangalanan lang si Bong Revilla, ikinanta lang ng isang opisyal, anong nangyari? Pinatawag agad, kinasuhan. Ganon din si Jinggoy, ganon din si Joel Villanueva, na wala pa namang talagang concrete evidence, pero ang ginagamit nilang ebidensya ay yung testimonya ng mga opisyal at ng mga kontraktor. Yun ang tinuturing nilang ebidensya. Pero pagdating dito kay Martin Romualdez, pareho din, may testimonya rin. Ang dami nga Saldico, Guteza, Diskaya, iba't iba pa. Pero bakit pagdating kay Romualdez, hindi nila magamit na ebidensya yung mga testimonyang yon? Bagkus ang ginagawa nila sa mga testimonya ng yon, admissible daw, wala daw bearing, meron daw mali, hindi daw pwedeng pagbatayan kasi hindi raw yun yung buong katotohanan. Magsabi raw muna ng buong katotohanan bago mabigyan ng pansin. Nung una, sinasabi nila na hindi namin pwede ipatawag yan dahil sa meron kaming nasa House of Representatives yan. Nasa Senado kami. Meron kaming parliamentary courtesy. Anong sumunod? Di ba, naipatawag naman, inaimbitahan naman nila yung iba't ibang congressman na nasa hearing din ng Blue Ribbon Committee, kagaya ni Congressman Leandro Leviste, ni Toby Chanco, at ng iba't iba pa. Bakit hindi nyo magawa kay Romualdez? Noon, ganun din ang kanilang dahilan at rason kay Zaldico. Nung kumanta si Zaldico, wala na. Ito na warrant of arrest. Ang bilis. Pero yung hindi pa kumakanta, todo takip din. Anong procedure ngayon, Senate President Soto, ang sinasabi mo para hindi ninyo matumbok si Romualdez? O baka naman talagang todo takip lang kayo? O baka naman talagang ipinagtatanggol nyo lang at pinipilit ninyong wag maimbitahan at baka may madali pang mas mataas na personalidad? Di po ba? Ganun So, it doesn't matter kung ano laman yan. Kung si Tarpolano o kung sino yung tingin nila guilty, it doesn't matter. I'm talking about the procedure. I didn't even read the report. So I don't know what Hindi they're talking binasa. about. Maybe they're talking about Martin Romualdez. So, no? I did not read it at all. Di ba? Hindi man lang binasa. Hindi pinag-ukulan ng pansin, pero kapwa niya senador yan.
Pero pagdating kay Martin Romualdez, may parliamentary courtesy, may pagrespeto sa kapwa niya nasa Kongreso. Eh bakit? Yun bang mga senador na nasa minority block, wala ka bang respeto sa mga yun? Ibig sabihin, literal, o lantaran, namomolitika ka talaga. Meron kang pinagtatakpan talaga, SP. Hindi man lumabas sa bibig mo dahil hindi naman umaamin ng magnanakaw, pero nababasa, nahuhuli sa bibig ang isda. Sana, mga kababayan, nagiging malinaw sa inyo ngayon kung ano ba yung nagiging takbo ng investigasyon, kung ano yung nagiging takbo ng ilan, ng ibang mga nakaupo dyan sa pwesto. Tatandaan ninyo yung mga yan. Kung anong mga naging role ng mga yan sa nangyayaring investigasyon ngayon sa flood control projects, madala na tayo. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.